So, yun, okay, KGX, at nanonood ako ng Gabi ng Lagim. Okay. So, post ko lang muna. At mag-TA muna tayo. So, part nakuha si TP1 natin kahapon, no? Bago magkaroon ng trahedya, sorry, kakakain ko lang. Okay, so ngayon, pero sinabi naman natin kahapon, hindi tayo mag-trade, no? Susubok lang tayo, titingnan lang natin kung saan pupunta ang market. Okay? So ngayon, kung makikita natin, no, dito sa area na to. Yan. Drop, sideways, bang, sideways, bang, sideways ulit, and then, zoom, bang, biglang recovery pero hindi ganun kalaki yung volume, no? Kung titingnan natin, yes, medyo okay naman, no? Kung titingnan mo, 98, di ba? 98, tapos papuntang 101, kaya lang hindi yung super lupit tulad nito, no? Itong volume na to. So para sa akin, mahina yung volume na yan. Okay? So ngayon, sa sideways na naman, no? Kung titingnan nyo, sideways na naman, baka mamaya, no? Dito sa area na to, yung area na yan, ay sorry. Yan. Yung area na yan, tingnan lang natin kung ma-break. Pag na-break yan, no, possible magpapakita pa siguro ng konting pump yan. Pero ako naniniwala ako na medyo bababa yung market. Kaya lang, hindi ako magti-trade ng short ngayon. Hindi ako magti-trade ng short ngayon. Dahil okay naman ang profit natin, di ba? Or ko. Ang gagawin ko ngayon ay burahin na natin to. Kukuha tayo ng isang support dito sa ilalim. Which is si 98. Okay? So from 98, no? Ako naniniwala ako na ito na yung sinasabi ko na once mabasag to, eto na. I think nandoon na tayo sa tinatawag na official bear market. Pero ito, hanggang 96. Okay? 96. Ito na yung tinatawag na susugal muna ako. Okay? Susugal muna tayo. Punta muna tayo sa 4 hours time frame. Susugal muna ako. No? Baba mo. Yan. Tapos angat natin ng konti. Bang. Tapos angat pa. Sa 108. Subukan natin hanggang 111. Okay. So, syempre, tulad ng sinabi ko, may rules tayo sa TP. Dito sa area na to, or this one. Okay. Yun sa area na yan. Yan ay tinatawag kong DCA. So, ito lang yung trade ko, mga kapatid, Huwag niyong susundan, Hindi to financial advice. Baka mamaya magsiyakan kayo, no? And then, dito is entry point. Entry point. Yan. Okay. So, dito ay cut loss. Cut loss ako dyan. Okay? So, yung area na yan. Okay? So, ngayon, tanggalin na muna natin to. Sabi ko nga, nagpapakita siya ng pump. So, di muna tayo mag-entry. Again, tulad ng sinabi ko sa inyo. So, burahin na muna natin to. Okay? Uy, bura lahat. Itong area na to, burahin na rin natin. Okay? Burahin na rin natin to. For me, next TP ko dyan, kung titingnan natin, baka tong 107 muna. Waiting ako na bumaba siya ng 98 or 97,800. 98,000 or 97,800. Ngayon, dyan ako mag-entry ng long position. Tapos, magdi-DCA ako dito sa 97. And then, magka-cut loss na lang ako ng 96. Okay? So, after nyan, I think, yun na. Mag-short position na ako doon. Sa area na yan. Okay? Pero, mag-high margin ako dito siguro 100 USDT to 150. Pero magta-times 15 leverage lang ako kasi
Hindi ako yung tulad ng iba na times 500, times 600, times 300, 200 leverage. Hindi tayo ganon. Ano lang ako, no? Play safe ako sa trading. Kaya kung mapapansin nyo, no? Yan, ito yung ating trade nung Sabado, negative $0.23 ako, 0.23. And then nung Sunday ay positive 28 USDT. And then Monday, positive 52 USDT. Tuesday, kahapon, nag-negative 8 USDT ako or 9. And then Wednesday, 335.83 USDT. Kung mapapansin natin, no, dito sa pinapakita natin sa inyo, ang baba lang ng risk. Nasa $8. Pero yung profit is malaki. Para sa akin na yan, ha. Siyempre, yung talo mo is $8, panalo mo 52. So, ibig sabihin, ito yung mga tipong trader na kung saan hindi nila hino-hold ang loss. Di ba? Nagka-cut loss sila. Ang hino-hold nila yung profit. Okay? So, ganon. Kasi karaniwan na nangyayari sa mga trader, ikaw, tanungin mo yung sarili mo, no? Mas hino-hold mo ba yung talo? Na kapag nagkamali ka ng trade, tapos 20% down ka na, 30% down ka na, ang ginagawa mo, hindi, babawi yan. Umaasa ka ba sa ganon? Na babawi, di ba? May ganyan eh, di ba? Baka mamaya, isa ka sa umaasa na may bawi pa, yung pala, wala na. Kasunod nun, liquidation. So, ako, kung mapapansin nyo, mababa lang yung loss kasi nagka-cut loss ako dahil mali nga yung trade ko. And then, yan, makikita nyo, mali yung trade. And then, pag nanalo naman ako kahit pa paano yung talo ko, para naging barya lang sa panalo natin. Okay? So, napakasimple lang, no? So, and then ngayon, ito yung ginawa natin for BTC. So, okay? So, ngayon, kung titingnan ko, mapasok ko kay Ethereum once makuha din ni BTC itong 97 or 97,800 or 97 or 98,000. Okay? So, papasok din ako kay Ethereum noon. Papasok din ako kay Sol kasi sumusunod lang naman sila kay BTC. Okay? So far, tulad ng sinabi ko, nagko-conso, ito yung sinasabi ko na line ko for the bear market pero sinusunod ko to sa weekly time frame. No? So, yan siya, no? Sa weekly ko sinusunod yan. Baka mamaya, bumaba nga dyan, pero still sa weekly, rejected siya. Kung rejected siya sa weekly, hindi pa tuloy. May pump pa siguro yan. Okay? So, yun lang, KGX. At sa mga gustong pumasok sa BitGet, no? So, alam nyo na. Gamitin nyo lang yung link natin sa description. Tapos, kung gusto nyo pumasok sa Telegram, pero minsan hindi ako Hindi ako nakaka-PM kasi daming trabaho din, no? Nagtatrabaho din naman tayo. So, para at least kahit papaano, di ba? Kumita ng pera din, no? So, hindi naman crypto yung buhay natin. Soon, baka malay natin, di ba? Ayun, yun lang. Saludo sa inyong lahat at magandang gabi sa inyong lahat.